Kamakailan lang ating napag-usapan ang tungkol sa history ng basketball. Kung paano ito naimbento at nagsimula bilang isang simpleng indoor game. At kung hindi mo pa napapanood iyon, nasa description box below ang link para mapanood mo ito. Ngayon naman, ating tunghayan ang isa sa pinakasikat na liga sa buong mundo, ang NBA. Paano ito nabuo? Saan nagsimula ang lahat? At paano ito naging tahanan ng pinakamagagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball? Tara, alamin natin. Welcome to Hoopshot TV, kung saan pinag-uusapan natin ang stories of greatness mula sa mga alamat ng basketball hanggang sa mga bagong bituin ng laro. Pero bago ang lahat, pakilike muna ang video, i-share sa mga kapwa hoop fans, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated ka sa bawat kwento ng hardcourt history at greatest moments sa mundo ng basketball. Ang National Basketball Association, o mas kilala natin bilang NBA, ang nangungunang basketball league sa buong mundo. Pero bago ito maging tahanan ng mga alamat tulad nila Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant at LeBron James. Nagsimula muna ito sa isang maliit na liga na halos walang nakakaalam. Sa video na ito, sisilipin natin kung paano unti-unting nabuo, nagbago at lumaki ang NBA hanggang maging pinakamalaking basketball league sa kasaysayan. Pagkatapos mabuo ang basketball, ito'y sumikat at nagkaroon ng iba't ibang liga sa buong Amerika. Mula sa mga amateur leagues, barnstorming teams, hanggang sa maliliit na professional groups, mabilis lumawak ang sport. Pero dahil napakaraming liga at magkakaibang pamamalakad, naging magulo ang professional basketball. Kaya noong 1946, isang grupo ng arena owners ang nagpasya na bumuo ng mas organisado at mas profesional na liga. Ito ang Basketball Association of America o BAA. Sa simula, maliit pa ang liga, may ilang koponan lamang at hindi pa ganoon kalaki ang atensyon ng publiko. Pero mahalaga ang BAA dahil sila ang unang nagdala ng basketball sa matataas na standard, mas malalaking arena, mas magandang marketing, at mas maayos na pamamahala. Sa unang season, mayroong 11 teams ang BAA. Boston Celtics, New York Knicks, Philadelphia Warriors, Washington Capitals, Providence Steamrollers, Toronto Huskies, Cleveland Rebels, Detroit Falcons, Pittsburgh Ironmen, Chicago Stags, at St. Louis Bombers. Noong Nobyembre 1, 1946, naganap naman ang kauna-unahang laro sa kasaysayan ng liga. Ginawa ito sa Maple Leaf Gardens sa Toronto, Canada, kung saan nagharap ang Toronto Huskies at New York Knicks. Sa isang makasaysayang laban na nagbukas ng pintuan para sa professional basketball, nanalo ang New York Knicks sa larong ito sa score na 68-66, isang dikit na laban at isang makasaysayang simula. Isang kakaibang detalye sa larong ito. Upang maka-attract ng audience, nagbigay sila ng libreng ticket sa mga taong mas matangkad sa 6 feet 8 inches. Isang simple pero makasaysayang promo. Sa pagtatapos ng unang season ng BAA noong 1947, may isang koponan ang unang nag-angat ng championship trophy, ang Philadelphia Warriors. Pinamunuan sila ng isa sa mga unang superstars ng basketball na si Joe Fulks. Si Joe Fulks ay kilala bilang isa sa pinakaunang elite scorers sa professional basketball. Sa panahon na mababa ang scoring, siya ay regular na nakakapag-score ng mataas, isang bagay na bihira noong 1940s. Mataas ang pangarap ng BAA, mas malalaking arena, mas maayos na marketing at mas professional na organisasyon kumpara sa iba pang leagues noong panahon na iyon. Kahit nagsimula sila sa simpleng laban sa Toronto, ito ang unang hakbang ng liga na magiging NBA na kilala natin ngayon. Bago ang merger, parehong may problema ang dalawang liga. Ang NBL ay mas matagal na umiiral at may solid na teams sa Midwest, pero kulang sa marketing at malaking arenas, kaya hindi masyadong nakakaakit ng fans sa malaking lungsod. Sa kabilang banda, ang BAA ay mas bata at may malalaking arena sa major cities tulad ng New York at Boston, at mas mahusay sa promotion at ticket sales. Ngunit kulang naman sila sa experienced players at matibay na teams sa Midwest. Dahil sa kombinasyon ng kahinaan at kalakasan,
napagpasyahan nilang mag-merge. Nagsanib ang pinakamahusay sa BAA at NBL at dito na nabuo ang opisyal na National Basketball Association, NBA. Ang merger ay nagdala ng mas malalaking market, mas maraming talent at mas maayos na pamamahala. Kasama sa mga teams na sumali sa NBA pagkatapos ng BAA at NBL merger ay ang mga Anderson Packers, Denver Nuggets, Sheboygan Redskins, Syracuse Nationals, Tri-Cities Blackhawks, Waterloo Hawks at Indiana Olympians bilang expansion team. Samantala, ang Minneapolis Lakers, Rochester Royals, Fort Wayne Pistons at Indianapolis Jets na unang sumama sa BAA mula sa NBL bago mangyari ang merging noong 1948. Sa simula ng 1950s, unti-unting nakilala ang mga unang superstar ng liga. Isa sa kanila ay si George Mikan, isang dominant center na nagbago sa paraan ng paglalaro. Siya ang tinaguriang unang true superstar ng NBA na nagbigay diin sa post-play at defense. Pagsapit ng 1960s, sumabog naman ang Boston Celtics dynasty, pinamunuan ni Bill Russell, na nagwagi ng 11 championships sa loob ng 13 seasons. Kasabay ni Russell, nakilala rin si Wilt Chamberlain na gumawa ng record-breaking feats tulad ng 100-point game, si Oscar Robertson, na unang nag-average ng triple-double sa isang season, at Jerry West na naging logo ng liga. Ang dekadang ito ang naglatag ng pundasyon ng NBA bilang liga ng mga alamat at ipinakita kung gaano kataas ang standard ng professional basketball sa Amerika. Dito rin nagsimula ang rivalries at excitement na nagpapasikat sa NBA sa susunod na mga dekada. Pagsapit ng 1970s, patuloy na lumalakas ang NBA, ngunit hindi rin ito naging madali. Maraming teams ang nahirapan sa financial struggles, mababang attendance, at kakulangan sa media coverage. Kasabay nito, nagkaroon ng isang rival league na mas kilala sa flashy plays, ang American Basketball Association, ABA, na nagpasikat ng mga high-flying dunks at mas mabilis na estilo ng laro. Noong 1976, naganap ang ABA-NBA merger. 4 na ABA teams, San Antonio Spurs, Denver Nuggets, Indiana Pacers at New York Nets ang sumali sa NBA at dinala nila ang mas mabilis at mas exciting na estilo ng basketball. Ito rin ang nagbigay daan sa modernong laro na alam natin ngayon, kabilang ang three-point line na ipinakilala mula ABA. Sa late 1970s at early 1980s, umangat ang mga superstars tulad ni Julius Dr. J. Irving na nagbigay ng bagong flair at athleticism sa liga. Hindi rin matatawaran ang impact ng iba pang stars tulad nina Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar at Willis Reed na nagbigay ng bagong standard sa laro. Ang 1970s at 1980s ay panahon ng pagbabago, innovation at excitement. At dito nagsimulang makilala ang NBA bilang liga ng mga alamat at iconic moments na tatatak sa kasaysayan ng basketball. Pagpasok ng 1980s, naging sentro ng kasikatan ang rivalry nina Magic Johnson ng Lakers at Larry Bird ng Celtics na nagpasiklab ng maraming classic finals matchups at muling nag-angat sa NBA sa mainstream spotlight. Pero hindi lamang Lakers at Celtics ang naghahari sa era na ito. Sa huling bahagi ng 1980s, sumulpot ang Bad Boys Detroit Pistons na pinangungunahan nina Isaiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman at Bill Laimbeer. Kilala sila sa kanilang matigas, physical at bruising defensive style. Naging back-to-back champions sila noong 1989 at 1990 at sila ang nagbigay ng pinakamahirap na hadlang kay Michael Jordan bago tuluyan sumiklab ang Bulls dynasty. Pagsapit ng 1990s, sumiklab ang pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng basketball, si Michael Jordan. Sa kanyang Chicago Bulls dynasties, dinala ni Jordan ang NBA sa global stage. Kilala siya sa kanyang competitiveness, clutch performances, at 6 championships na nagpatibay sa kanyang legacy. Kasama rin sa nagpatibay sa erang ito ang mga manlalaro tulad nila Karl Malone, John Stockton duo, Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, at ang dinastiya na nabuo ni The Dream Hakeem Olajuwon. Pagkatapos ng Jordan era, sumunod naman ang mga bagong superstar tulad nina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal
na nagdala ng exciting duo sa Lakers sa early 2000s. Kasama rin dito sina Tim Duncan ng Spurs, Allen Iverson ng Philadelphia Sixers, Tracy McGrady ng Orlando, Dirk Nowitzki ng Mavericks, at ang trio ni Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen ng Boston Celtics na nagpatibay sa ibang dynasties at nagpakita ng consistent excellence sa kanilang teams. Noong dekadang ito rin, lalo pang lumawak ang global presence ng NBA. Maraming international players ang pumasok at nagtagumpay sa liga, nagpapakita na ang NBA ay hindi lang Amerika, kundi isang global basketball phenomenon. Pagsapit ng 2010s, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng NBA sa buong mundo. Dumami ang international players at mas naging global ang liga mula sa Asia, Europe, Africa at Latin America. Maraming talento ang nakapasok at nagtagumpay. Sa parehong panahon, naghari ang mga bagong superstars tulad nina LeBron James, Dwyane Wade at Chris Bosh na nagbuo ng Miami Heat Dynasty. Mula 2010 hanggang 2014, nanalo ang Heat ng 2 championships. Ipinakita ang teamwork at dominance bago lumipat ang spotlight sa Golden State Warriors kasama si Stephen Curry at Klay Thompson na kilala bilang Splash Brothers na nagdala ng bagong high-speed, three-point-oriented basketball. Kasama rin sina Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, Derrick Rose, Carmelo Anthony at ang Lob City nila Chris Paul at iba pang modern superstars na nagbigay ng bagong estilo sa liga. Sa panahon ring ito, nagsimula ang iconic rivalry ng Warriors at Cavaliers ni LeBron James at Kyrie Irving. Lumawak din ang liga sa merkado at fanbase at patuloy ang pagpapalakas ng social media presence, digital platforms at global broadcasting. Mula sa maliit na liga noong 1946, ang NBA ngayon ay isang 30-team powerhouse na minamahal ng milyon-milyong fans sa buong mundo at patuloy na nag-i-inspire ng bagong henerasyon ng manlalaro at tagahanga. Pagkatapos ng dominasyon ng Golden State Warriors sa mid-2010s, patuloy ang global reach ng NBA at mas sumikat ang mga international players. Hindi lang sila basta participants, naging superstars at leaders sa kanilang mga teams. Kabilang dito sina Giannis Antetokounmpo mula sa Greece na nagdala ng Milwaukee Bucks sa kanilang unang NBA championship noong 2021 pagkatapos ng 50 years. Si Luka Doncic ng Slovenia ay naging sensation sa Dallas Mavericks dahil sa kanyang clutch plays at high basketball IQ. Hindi rin matatawaran ang epekto nina Joel Embiid mula sa Cameroon, Shai Gilgeous-Alexander mula sa Canada at Nikola Jokic mula sa Serbia na nagdala ng bagong estilo at stratehiya sa laro bilang MVP caliber players. Ang era ng international stars ay nagpakita na ang NBA ay hindi na lamang American League. Isa itong global stage kung saan ang talent mula sa buong mundo ay nakakasabay sa pinakamahusay ng basketball. Sa post-Golden State era, ang liga ay mas mabilis, mas diverse at mas exciting kaysa dati. Yan ang kabuuang paglalakbay ng NBA mula sa maliit na liga noong 1946 hanggang sa maging pinakamalaking basketball league sa buong mundo. Isang kwento ng kompetisyon, pagbabago, at mga alamat na patuloy na humuhubog sa laro hanggang ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-like naman, paki-share sa mga nagmamahal ng basketball. At huwag mo ring kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang stories of greatness mula sa mga alamat ng nakaraan hanggang sa mga bituin ng kasalukuyan. Maraming salamat sa panonood at tandaan, sa bawat tira, sa bawat pasa, may kwento ng pagkakaisa at determinasyon. Ito ang Hoopshot TV where every shot tells a story.